Madalas kaming mag-bid ng mga budget PCs na around 20k or less. Pero palagi kaming nag-aalangan na tawagin tong gaming PC talaga. Kasi alam naman namin sa sarili namin na yung performance nun is talagang mairaos mo lang talaga. But this time, pwede at posible ka na pala talagang makabuild ng decent gaming PC under 20k. So ito ang Isurix Radeon RX 580 8GB graphics card. Ang current price nito sa market is 4,400 pesos up to 6,600 pesos. So, bago ka mabudol nitong graphics card na to, alam kong madami ka munang suspecha dito. Kung legit ba to, pwede ba or compatible ba to sa PC mo ngayon, o kaya mas okay ba to kaysa sa mga branded entry-level graphics card na tigna 9K? Tapos, okay din ba yung warranty policy niya? Well, di ko din alam. Kaya, alamin natin yan ngayon. Magsi 6 years na actually yung release date ng Polaris GPU ng AMD this April 18. So talagang mapapaisip ka na, bakit ngayon lang nagsilabasan tong mga graphics card na to? Nasaan ka nung pandemic? Eh di ko na overthinker, marami kang suspecha sa katawan. Kaya isipin mong, kasi ginagalit pa sila pang mining nung time na yun eh. Kasi totoo naman na maganda ang mining performance ng RX 580 nung araw. Tsaka makapatanong ka din kung nag-fabricate pa din ba si AMD ng RX 580 chips ngayon. So totoo lang, hindi ko alam eh. Pero noong 2018, nagre-release si AMD ng toned down version ng RX 580 sa China. China lang yun. Ayun na nga ang nakalagay sa graphics card na to. This is actually an RX 580 2048 SP. So, 2048 stream processors lang ang meron nito compared sa original RX 580 na merong 2304 stream processors. Stream processors yung tawag sa GPU cores ng AMD. Tapos, yung sa NVIDIA naman is CUDA cores ang tawag nila. Hindi sila equal so hindi natin sila mako-compare directly, but basically, ayun yung gist. Anyway, konting background check naman tayo kay Isurix. So, ang sabi dito sa website nila, over 17 years na daw ang experience nila. And talagang nagmamanufacture sila ng sarili nilang cooling solution and PCB ng graphics card. Mukhang totoo nga naman kasi meron talaga silang box eh. Yun nga lang, mukha siyang generic para sa akin. Kasi wala talaga siyang indication kung anong model ng graphics card yung nasa loob nito. Although, good job though. Meron siyang dito. Meron siyang sticker dito. Pero pagka tinanggal mo kasi, hindi mo na alam kung ano yung laman nito. So siguro, online lang talaga sila nagbebenta. Upon unboxing, okay naman ang packaging. Merong foam tapos naka-anti-static bag na din siya. Then, merong included na 6-pin power connector adapter. In fairness naman sa kanya, talagang mukha siyang brand new. Malinis, walang any traces of usage, smudges, or dents. Yun nga lang, medyo napaigpit yung pag-screw sa pants. So, merong mga cracks dun sa screw hole ng pants. Kala ko nga, design talaga niya eh. Pero intact pa din naman lahat and feels like maganda ang kanyang build quality. Bigat-bigat naman siya. In terms of amoy bago naman siya, pero hindi siya yung amoy premium na electronics. Kaamoy niya yung DVD or CD na binibenta sa Tianggian. Yung kulay yellow yung plastic. Dual pan siya na may makapal-kapal din na aluminum heatsink at may dalawa din siyang copper heat pipes. Also, may pre-applied din siyang thermal pads sa VRAMs and meron din siyang backplate for aesthetics, protection, and dust buildup reduction sa PCB. Tapos, meron din siyang tatlong display port, 1.4A yan, tapos isang HDMI 2.0B port. Alright? Dahil sobrang mura nitong graphics card na to, most likely, ang bibili nito is yung mga nagtsatsaga sa integrated graphics ng APU or CPU nila. Diba? So, para malaman natin kung anong CPU siya okay ipang upgrade, tinest ko siya sa tatlong CPU which are the Athlon 3000G na may 2 cores, Ryzen 3 Pro 4350G na may 4 cores, and the Intel Core i5-13400 na may 10 cores. Sipag ko, di ba? Sa synthetic benchmark na 3D Mark, sa Firestrike Extreme and Ultra, hindi nagkakalayo ang mga scores nila. Diyan lang sa range na yan, naglalaro ang DirectX 11 performance ng RX 580. Pero pagdating sa TimeSpy Extreme, na advanced instruction sets na ang hinihingi nito sa processor, diyan na nahihirapan ang Athlon 3000G. Sa GPU temps naman, 65 degrees Celsius ang maximum temperature na naabot na itong RX 580
pagka naka-Athlon 3000G siya. 66 degrees Celsius naman pag naka-Ryzen 3 4350G. Tapos pagka naka-pair naman siya sa 13400, 71 degrees Celsius siya. Pasok naman siya sa safe operating temperature nitong GPU. So, I can say na decent naman yung cooling solution na nilagay dito ni Isurix. So, tinas ko din siya sa Unigine Heaven benchmark. Ganun pa din, 3 CPU pa din yun. Sipag ko, di ba? Sipag ko na naman. 1080p, high preset yan, and naabot naman ng Athlon 3000G yung 60 FPS average. Pero mas maganda talaga pag i-pair mo tong graphics card na to sa CPU na may at least 4 cores. Punta naman tayo ngayon sa mga competitive games. Simulan natin dito sa Valorant ng 1080p full screen high settings. Ayan na nga, kitang-kita natin dito kung anong CPU pairing ang makakapagpalabas ng full potential nitong RX 580 2048 SP 8GB. Basta malakas ang CPU mo, kayang mag 301.2 FPS on average nitong graphics card na to. Basically, pwede ka pang mag 1080p 360Hz na monitor dito kasi ilo-low settings mo pa yan. Yan ay kung malakas ang CPU mo. Kung naka-Athlon ka lang, edi sakto na yung 60 to 75 Hz na monitor, tapos hindi papagod yung GPU mo. Yung CPU mo kasi, 95% yung average CPU load niya, while yung GPU load naman is may average ng 43% lang. In short, meron kang CPU bottlenecking. Ganon din dito sa Dota 2. Hindi ka aabot ng 60 FPS pag naka-high settings sa Athlon 3000G. Decent FPS naman siya sa 4350G. Diyan naman sa i5 13400, same pattern na siya, mas powerful na CPU, mas better na FPS and frame times. Pero interestingly, sa AAA game na Hogwarts Legacy at high preset, kayang-kaya naman siya i-run ng Athlon 3000G. Yun nga lang, console-like performance siya. Pero okay lang yan kasi pare-pares naman silang console-like performance. Kita nyo naman, dikit-dikit na yung average FPS nila. Unlike sa pattern kanina na malayo, di ba? As in, 68% lang yung CPU usage niya, tapos 100% na yung GPU usage. Alam nyo ba, masatest ko talaga tong GPU na to sa Athlon 3000G. Kasi, wala na akong oras. Doon ko kasi talaga to unang sinalpak eh. Pero dito sa Athlon 3000G, makakapaglaro ka naman nitong mga AAA games. Basta, i-optimize mo lang yung graphics preset. Pinagkasagad ko kasi yung preset nitong mga to eh, maliban sa RDR2. But I would highly suggest na mag-upgrade ka na ng CPU mo. Ito na yung sign eh. Binigyan na kita ng data. Total, naka-AM4 motherboard ka naman eh. So, malawak yung range ng CPU na sasarguin mo. Ikaw lang bahalang pumili. Ryzen 3, Ryzen 5. Huwag ka na mag-Ryzen 7 kasi alam ko naman naka-A320M ka lang. So, ayun, pag mag-upgrade ka gamit tong RX 580 2048 SP, mas maganda kung meron kang 6-core processor para talagang optimum performance ka sa lahat ng games na lalaroin mo. In terms of performance, okay na okay siya para siyang RX 570 8GB OC version. Wala akong na-experience na blue screen kahit yung gamit kong AMD driver is yung may issue recently. Kasi wala pa yung driver fix nung time na nag-benchmark ako. Sobrang duga nitong GPU na to. Kasi kalahati lang ng presyo nito, yung mga presyo ng mga branded entry-level graphics card. Tapos, hindi mo pa kailangan ng new PCIe features tulad ng mga kailangan mo ng resizable bar. Tapos, mas malakas pa to. Tasik palaway ko. Temps is okay naman, pero pwede pang ma-improve pag pinalitan mo to ng high quality thermal paste. Tapos, yung maximum power draw niya habang naglaro ako is 127 watts lang. 100% na yung GPU usage nun. Mababa lang, di ba? Actually, 450 watts lang yung power supply unit ng PC ko dito. Kung nagbabalak ka ng bumili nito, nabudol na ba kita? As for the warranty naman, importante to. Ang sabi ni Isurix is nagbibigay sila ng 7 days return or replacement warranty and 6 months of tech support. So, kwento mo na lang sa bago. After 7 days, kwento mo na lang daw sa bago. Tapos, wag mo siya i-overclock kasi mabovoid ang warranty mo. Personally, hindi ko pa na-experience magpa-warranty sa kanila kasi ngayon lang ako nagkaroon ng graphics card nila eh. But if you do, please share your experience dyan sa comment section sa baba. At sa mga budgetarian dyan, you can definitely consider getting this graphics card, lalo na kung personal use lang. I don't know kung magtatagal ba to, kung ipang-com shop PC mo siya. Siyempre, malalaspag to eh. Pero teka lang,
hindi ko na magat sa GPU na to is, ka-specs niya yung RX 570, bakit pinipilit nilang RX 580 yung pangalan nito? For marketing ba? Para kagatin mo agad? Sa bagay, wala pa kasing XT sa naming ng AMD nung time na nagkaroon nito eh. So siguro dapat RX 570 XT to. Ginaya tuloy sila ng Nvidia sa RTX 4080 12GB nila. Kaso hindi mo bre. Naging RTX 4070 Ti. So there you have it. Oops. If you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Tapos, if you have more questions, join our Discord server. Like, dislike, I don't care, thank you, and GG. Thumbnail.